Magandang umaga po sa ating lahat. Nasindihan na po yung ikalawang kandila ng ating Advent Rite. Hudyat po na tayo'y pumapasok sa ikalawang linggo ng Adbyento. Dalawang kandila na lang ay darating ng araw ng Pasko o tinatawag nating panahon din ng Kapaskuhan. Sa ebanghelyo po natin ngayon, no, ang matingkad na personalidad na natutunghayan din tuwing panahon ng Koresma ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista ang tinaguriang pinakahuli sa lahat ng mga propeta. At bilang huli sa lahat ng mga propeta, siya ang naging tagaturo sa darating na Mesiyas nung panahon niya. At tinuturing siya, no, na sabi nga, tinig sa ilang. Dahil nung panahon niya, maraming nakinig sa kanya, bagamat hindi naman maganda ang anyo niya o kanyang itsura, pero yung kanyang sinasabi, no, ay kumbagay tumimo sa puso, no, ng maraming tao. Pero meron din naman, no, na mga hindi siya maintindihan at hindi siya pinansin o tinakwil siya. Isa sa nakakatawag pansin kay Juan Bautista ay nandun siya sa Ilog Jordan at dun siya nagbibidyag. Pero may tinukoy siya dito sa Ebanghelyo na magandang makita nating tatlong hamon ng Adbyento para maunawaan din ang mga natanggap natin nung tayo'y binyagan. Babasahin ko po yung parte ng sipi para talagang maliwanag na galing sa ating Ebanghelyo. Sabi ni Juan Bautista, "Bibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy." Mapapansin po natin merong tatlong uri ng binyag. At itong tatlong uri ng binyag na tinutukoy ni Juan Bautista ay masasabi din nating may hamong pagkilos sa ating buhay Kristiyano. Yung una po ay yung binyag ng tubig. Sabi nga po, yung tubig naghuhugas, naglilinis. At ang sinabi nga niya, no, ito ay magdadala ng sinasabing hamon ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kapag dumadating ang Adbyento, pati na rin sa Koresma, dapat maging maliwanag na inihahanda natin ang ating mga puso sa pagdating ng Mesiyas, no? Dumating na nga ang Mesiyas, lampas 2,000 taon na ang nakararaan, pero patuloy pa siyang dumarating sa ating buhay, sa bawat sandali ng ating buhay. Ngayong Pasko, darating na naman siya. Malinis pa yung puso natin. Kaya ang hamon nga po ay, una, pagsisisi. Dito mahalaga yung pagpapakumbaba. At kung talagang seryoso tayo para ihanda ang sarili sa darating na Pasko, ito yung oportunidad na tayo po'y mangumpisal, di ba? Pumunta sa konfesyonaryo, mangumpisal sa pari, no? Para kahit papano, ito yung pagkakataon, nandoon yung pagninilay tungkol sa ating mga nagawang pagkakamalit kasalanan at oportunidad din, no,
para, sabi nga, magkaroon ng hamon sa atin na hindi na ulitin ang mga masamang gawi, no? At maging malinis sa harap ng Diyos. Yung ikalawang uri ng binyag na tinutukoy ni Juan Bautista, sabi nga niya, ang darating si Jesus ay magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo. Ito po yung ating natanggap nung nabinyagan po tayo nung mga sanggol, yung iba may edad na nung nabinyagan, no? Makikita niyo at babalikan niyo yung rito, kasama pa rin dito yung tubig ng binyag, no, na sabi nga, no, kumbagay nailagay sa ating ulo para maalis ang orihinal na kasalanan. Pero ang Espiritu Santo'y lumukob sa atin nung tayo'y binyagan. At dapat maging maliwanag, ito ang nagdulot ng pagbabagong buhay kay Kristo. Noon tayo'y nilalanglang o nilikha ng Diyos. Pero sa bisa ng binyag, tayo'y ginawang mga anak ng Diyos at kasapi ng simbahan. Magandang maunawaan ito, no? Kasi yung ikalawang hamon, bukod sa pagsisisi sa kasalanan, ay yung pagbabagong buhay. Pwede ka nga magsisi sa iyong mga nagawang kasalanan, pero kinabukasan, balik ka sa dati mong ugali, di ba? Dati mong gawin. Yung tunay at totoong pagbabago. Hindi lang pagbabago ng isip o pagbabagong puso lang, kundi yung buong kalooban, buong sarili. Pag nagbagong buhay ka, nakikita sa iyong buong katauhan. Ang tawag nga po dyan sa Griego ay metanoia. Bagamat ang translation sa Ingles ay change of heart, ang talagang tinutukoy dito ay pagbabago ng buhay. No? Sabi nga nila, madaling magbagong labas, mahirap magbagong loob. Kasi ano ba yung pagbabagong labas? Kung mag-makeup ka lang, magsuot ka ng magarang damit, no? Pwedeng maganda itsura mo. Pero yung kalooban mo ba? Maayos? Nakikita mo ba sa iyong buong pagkatao, no? Ang isang Kristiyano, no, na maituturing na kaaya-aya sa mata ng Diyos at inyong kapwa. Sinabi din ni Juan Bautista na ang pagbibinyag na idinulot ng Mesiyas ay hindi lang sa Espiritu Santo. Sabi niya, no, at sa apoy, di ba? Narinig natin yon. Ano ba ibig sabihin nun? Tinutukoy dito yung sakramento ng kumpil. Kung babalikan natin ang naging karanasan ng mga apostol, nung inaantay nila ang Espiritu Santo at dumating, nung madagundog na dumating ang Espiritu Santo, mga parang dilang apoy ang lumukob sa kanila. At binigyan sila ng lakas, lumabas sa silid, nagsalita ng iba't ibang mga lengguwahe, at ipinangalat at ipinalaganap ang mabuting balita ni Kristo. Ang ikatlong hamon ay pagsasaksi. Kaya, pag nagsisi ka sa kasalanan mo, dala ng pagpapakumbaba mo, pag nagbagong buhay ka kay Kristo, hindi lang dala ng binyag, kundi seryosong pagbabago sa iyong buhay Kristiyano sa araw-araw. Dapat ikaw ay nagiging makabuluhang saksi ni Jesus. Narinig natin sa ating unang pagbasa, no, ang mga sinabi ni Propeta Isaías, di ba? Yung bang kahit papano'y ang Espiritu Santo, no, ay may mga handog na ibinigay sa atin. Nung tayo kinumpilan, 7 handog yun, no?
kaalaman, karunungan, pag-unawa, takot sa Diyos, tibay ng loob sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, kakayahang magpasya at kabanalan. Yang 7 handog na yan ang dapat ginagamit natin para ipalaganap ang mabuting balita. At alam niyo, ang pagsasaksi, magandang makita sa panahon ng paghahanda natin sa Pasko, yung pagkakawang gawa. Ang iniisip lang ba natin sa Pasko, yung kakabigin nating aginaldo, regalo? Hindi naman siguro. Yung pansarili lamang. Tandaan natin, ang darating na December 25, ang may birthday si Jesus, hindi tayo, di ba? Tayo dapat na nagbibigay kay Jesus. At si Jesus ay dapat nakikita natin sa bawat isa. Lalo na sa mga hikaho sa buhay, sa mga nangangailangan. Tayo ba ay magkakawang gawa? Kahit konti lang. Meron ba tayong maiambag para ipakita ang pag-ibig ng Diyos? Paano tayo maghahanda ngayong darating na Pasko? Pagsisisi, pagbabagong buhay kay Kristo, at pagsasaksi. Sana po maging makabuluhan itong panahon ng Adbyento para sa atin. Lalo na ang buhay natin bilang Kristiyano. Sabi nga, ihanda ang daraanan ng Panginoon, sabi ni Juan Bautista. Ano ba ang tutuwirin ang ating buhay bilang Kristiyano para sa Diyos?